Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras o diyap, 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din sa mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Araw po tayo ng Miyerkules, Simbang Baklaran, ika-22 po tayo sa buwan ng Enero. Sa ngalan nila kay Boss Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. Pansamantala, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Welcome sa inyong palatuntunan ang Damdaming Bayan. Ayan. Marami po tayong pag-uusapan, ha. Mainit na issue sa ating lipunan. Siyempre, wag nating isasantabi yung mga usapin na direktang may kinalaman sa sikmura. Ha? Anong ibig ko sabihin? Yung talagang ramdam na ramdam nating lahat. Ha? Yung bang pag itong issue na to gumalaw, lahat talaga tayo ay nako, mapapakamot ka na lang ng ulog. Mapapabuntong hininga ka na lang, ika nga ha? Pagka ang presyo ng produktong petrolyo ang tumaas, ay talaga naman, ha? Ito, kahapon lang, hindi ba? Effective yesterday, magkano na naman ang itinaas ng halaga ng mga produktong petrolyo? Papaano na yan? Ha? Siyempre, pag gumalaw ang halaga ng langis, automatic, gagalaw din ang presyo ng iba pang pangunahing bilihin. At obviously, ang higit na makakaramdam na mga ganyang kaparehong pagtaas ay yung mga ordinaryong kababayan natin. Yung Juan de la Cruz na isang kahig, isang tuka. Yung mga katulad nga natin na kahit papaano yung nakaka-survive na kumain ng 3 beses sa isang araw medyo iniinda na rin itong mga serye ng pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo. What more? Yung mga kababayan natin na sinasabing nasa laylayan ng lipunan. Makakaahon pa kaya sila? Ang tanong nila sa kanilang sarili. Lalo pat panay-panay ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At for the record, ngayon pong January 2025, hindi pa tayo nakakatikim ng pagbaba. Hindi pa tayo nakakatikim. Ang salubong sa atin ng bagong taon ay pagtaas at matatapos na ang unang buwan ng 2025. Ayan. Kahit naman na manawari sa huling Martes, sa huling linggo, kahit naman manawari, bumaba na ang halaga ng mga produktong petrolyo. At isa pa sa issue na dapat nating talakayin, ito namang usapin
na may kinalaman sa muling pag-iimprenta ng mga balota ng Commission on Elections. Oy! Sapagkat dahil nga sa temporary restraining order na ipinalabas ng Korte Suprema pabor sa ilang kandidato na unang dinisqualified ng poll body, walang ibang naging option ang poll body kundi ulitin, amyendahan yung listahan ng mga opisyal na kandidato para sa nalalapit na halalan sa Mayo. Anong ibig sabihin? Di yung unang na-imprenta na, sinira. Kasi dahil nga sa TRO ng Korte Suprema, kailangang ilagay yung pangalan ng mga kandidato na nakakuha ng TRO. Mantakin nyo yan. Magkanong ilang milyong pisong halaga ng pera ng bayan ang nasayang. Ngayon, ang tanong, magsasagawa na naman ng reprinting ang COMELEC para madagdag yung pangalan ng mga umapila sa Korte Suprema at nabigyan ng TRO. What if, wag naman sana, what if kung mayroon pang ibang mga kandidato na unang dinisqualified ng COMELEC at umakyat sa Korte Suprema at sinuswerte-swerte sila, nabigyan sila ng TRO. Paanong gagawin yan? Magre-reprint na naman ang COMELEC. Binibiro nyo yan. Paano kung towards the end of the election, magpalabas na naman ng mga panibagong serye ng TRO ang Korte Suprema? Ano mangyayari doon sa mga balota na naunang na-imprenta ng poll body? Masasayang na naman kasi hanggat nagpapalabas ng TRO ang Korte Suprema, walang magiging option ang COMELEC kundi ulitin mag-reprint ng balota. Kaya sabi nung ilang legal expert, para yatang masamang president yung pagpalabas ng TRO habang kasagsagan na ng panahon ng halalan. Well, ganyan po talaga ang diwa ng demokrasya. Kumbaga ang Korte Suprema ang huling baraha para umapila. Once kayo ay na-disqualified dyan sa COMELEC at sa tingin nyo hindi kayo nabigyan ng patas na pagtrato, meron pa kayong last avenue, ika nga, at yan ay ang Korte Suprema. 15 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. Pero bago tayo dumako sa iba pang mainit na usapin, ito, importante ito para naman sa kalusugan natin lahat. Ang pag-uusapan po natin ay yung may kinalaman sa bato. Hindi po yung droga. Hindi po yun. Ang tinutukoy natin ay kung paano natin pangalagaan ang ating kidney. Sapagkat di po biro ang ikaw ay magkaroon ng karamdaman sa kidney. Napakahirap po. Bukod sa mental stress, napakalaking halaga ang kailangan mong gugulin para magpagamot ng kidney. Ang nakalulungkot dito pati yung maraming mga bata at their early age ay nagkakaroon na ng simptomas ng sakit sa kidney. Teka, eto, malaman natin ang iba pang mga detalye sa ating topic. Importante po ito para po ito sa kalusugan natin lahat at dapat nating bigyan ng alagaan natin ang ating kidney or bato. Nasa linya ng komunikasyon si Dr. Rosemary Rosete Liqueta. Siya po ang Executive Director ng National Kidney and Transplant Institute. Magandang umaga po, Dr. Liquete. Welcome sa programang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Deo Macalma at si Sister Elaine Apit. Ang inyo pong lingkod, si Romel Fuertes. Good morning, Doktora. Good morning, Sir Romel Fuertes. Yes, ma'am. And of course, sa inyong Damdaming Bayan. Okay. Gandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una, Doktora,
Bakit merong mga bata na at their early age ay nagkakaroon na ng karamdaman sa kidney? Ano-ano po ba ang mga pangunahing dahilan nito? Merong mga nagsasabi pagka ikaw raw ay sobra sa pagkain ng maalap, ay prone ka sa mga karamdaman sa kidney, doktora. Maraming dahilan kung bakit nasisira ang kidney natin. Meron din tinatawag na congenital, no? Yung mga bata natin. Sa pag-develop ng kidneys nila, hindi siya well-developed. So, nagkakaroon sila ng problema din sa kidney. Meron naman tinatawag na glomerulonephritis, para ho yung inflammation ng kidney. No? Inflammation ng kidney. At dahil na rin po sa lifestyle natin at marahil nakukuha din ho natin ay ang diabetes mellitus, no? At saka hypertension. Yung, alam mo naman yung uri ng pagkain na ng kabataan ngayon. So, by that time, kunyari kung diabetic ka, in 15 years to 20 years, lalo na kung hindi kontrolado ang inyong blood sugar, ay maring mauwi ito sa masira na yung kidney, kaya nangangailangan na sila ng dialysis or transplant. So, doktora, ano-ano po yung mga simptomas na ikaw ay mayroong diferensya sa iyong kidney? Ang sinasabi nila, pagka raw namamanas yung mga paa, kailangan magpa-check up ka, baka yan ay may tama na ang iyong bato, or madalas sumakit ang bewang ko, parang hirap ako sa pag-jingle. Ito po ba ay senyales ng karamdaman sa kidney? At kung makaramdam po kami ng iba pang kaparehong indikasyon, kailangan po ba right away magpasuri na sa isang eksperto na katulad nyo, ma'am, doktora? Okay. Ito yon, lagay natin doon muna sa nahirapan umihi, masakit umihi, no? Yan naman ang mga kalimitan. Sa adult stage na lamang tayo, no? Iba pa yung sa mga bata din kasi. Importante yon. Pagpatingin na at nang matingnan din ang ihi muna. Urinalysis is very basic, no? Mapatingnan ang ihi. Marami na hong malalaman doon sa ihi. Maaring may diabetes ka, maaring may infection ka. Ang infection per se ay nauuwi din sa maraming komplikasyon. Maring magkaroon ka ng bato sa kidney o repeated infection. Sa repeated infection, pyelonephritis, again, masisira na naman yung ating kidney. So, importante yun man, very basic. So, pag nagpatingin ka sa doktor, maski dalhin nyo muna isang urinalysis, ganyan, no, wala ka pang reseta, for example. So, makikita na yon ng isang doktor. Marami. Siguro, ipapacheck niya na blood sugar nyo, mga blood test mo, creatinine, ganyan. Kung, parang may bato siguro ito, o yan na. Ipapa-x-ray yung kidney mo or ultrasound pala, ultrasound man lang muna, makikitang meron palang bato sa bato. So, yan ang medyo may common ngayon. Ang marami naman sa mga dahil sa lifestyle natin, no, hypertension, no, aside from diabetes. Ang hypertension, sisirain na naman ng ating kidney. Ano yan ang hypertension sirain ng kidney, ang kidney pag sira na, karoon ka ng hypertension. So, lahat yon mauuwi yon sa end-stage renal disease na tinatawag, na either ikaw ay magpapadialysis na o mag-isip na tayo na magpapatransplant. Nako. Ngayon doktora, marami nagsasabi, parang napapadalas yata ang sakit ng balakang ko dito sa may gawing kanang bahagi. Ito po ba ay palatandaan na may problema ang kidney mo, doktora? Yes. Maaari yung balakang tayong term dyan, yung medyo sa likod natin. Opo. Karamihan naman dyan, mga stress or whatever. Kasi sasabihin ng iba, pero binabalakang lalo na kung merong simptomas sa pag-ihi, patignan na talaga natin ang ihi natin. And then maaring magpa-ultrasound at baka meron tayong bato sa bato. Kasi doon yun medyo sa likod natin. Yes po. Ang ating kidneys. Yes. Pa-ultrasound dahil maaring may sakit sa bato na rin yun. May bato, stones, na ganyan. Hereditary po ba ang karamdaman sa bato? Or namamana po ba ito, doktora? Hindi naman, hindi naman yan. Maari lamang may tendency mamana mo ang diabetes, no? Pero lifestyle yan no? Mahilig tayo sa mga matatamis, mga ganyan, hindi nakokontrol na yung mga sugar natin. So,
hindi siya namamana, but I believe it's more of the lifestyle. Pero meron talagang, sabihin na natin, may tendency kang maging diabetic kung ang parents mo ay diabetic. Nabanggit nyo kanina, doktora, pagka sumapit na yung tinatawag na end stage, ano na ang kumbaga last option para kahit papaano masagip pa yung kidney? Yung po bang tinatawag na kidney transplant? Tama po ba, doktora? Opo. Yung end stage na kasi, kumbaga sa matagal nang may peklat ang kidney mo, hindi na yun mag-heal, no? So, option, pagdadialysis, yun ang temporary kidney mo, yung machine itself, no? Pero ikaw ba, kung ikaw medyo naman fit pa for a transplant, you should also ask for that option to have a transplant. Kasi mas maganda ang quality of life natin sa transplant. So, maa-advise siya ng ating mga doktor, lalo na pag nagpatingin sa nephrologist. So, pagka ganyan, isipin na natin, walang transplant kung walang donor, right? So, sino kaya sa pamilya natin ang pwedeng mag-donate sa iyo? Kanina lang, napag-usapan nga namin si Cheska, before you. Si Cheska po, nag-donate po siya sa kanyang brother. Oo. So, makita mo naman, ang magandang buhay din naman, di ba? Wala namang epekto kay Cheska yon. So, isipin natin, sa pamilya natin, mas maganda nga sana kung kapamilya para medyo less ang chance of mga rejection. Para mag-match. At alam natin na clean living, na maganda rin ang kanilang mga organs, right? So, yan. Marami namang kamag-anakan din tayo kung wala sa within the family. At ito na nga, kung wala within the family, magpalista tayo sa aming deceased organ donation sa human organ preservation effort. Yun hong mga brain dead na pwede pa ang kanilang kidney, pwede pa ang liver nila, ang heart, lungs, pwede silang mag-donate. Batay po sa inyong estimate dyan sa NKPI, gaano po karami ang kailangang organ donor dito sa Pilipinas at gaano karami ang nangangailangan nito, doktora? Batay sa inyong estimate. Marami nagdadialysis, more than 50,000 na sa Pilipinas. Under pa yan, hindi naman lahat na ire-record pa, no? Pero nakikita mo naman ang daming dialysis centers ngayon, no? More than almost 1,000 na yata ang mga dialysis centers sa Pilipinas. Pero ang karamihan din naman doon, hindi sila suitable for a kidney transplant. Dahil dahil sa kidney problem, marami ng komplikasyon. Mayroon sa puso, meron ng uncontrolled blood pressure, may iba na nag-stroke na sila. But then we still maintain them because merong dialysis for the kidney, right? Oo. Pero sa mga medyo bata pa sana, nalalaman na natin na may problema na sila sa kidney at nang maagapan. Kung high blood sila, okay, control blood pressure. Kung diabetic sila, control blood sugar. Kasi pag hindi yun makokontrol, in 15 to 20 years, masisira na yung kidney nila. Wala. Dialysis na talaga yon. So may peklat na, hindi na yun marireverse, no? Magpeklat na ang kidney, kaya tinawag na end stage. So yun, nananawagan nga tayo dahil maraming naghihintay din na wala silang donor within the immediate family. Yung atin pong mga naaaksidente o yung mga CVA na tinatawag, cerebrovascular accident, na viable pa yung kanilang organs kasi we are now pushing into multi-organ transplantation. Marami ding naghihintay din sana sa ating liver, no? At mangilan-ngilan for the lungs. At saka nag-start na rin tayo ng heart transplant. Kasamahan natin din Philippine Heart Center at Lung Center of the Philippines. So, itong ating pinupush, yung deceased organ donation, ay para matulungan natin ang mas maraming pasyente na naghihintay sa kidney. Yung kidneys naman, dalawa yan. Isa pong donor, dalawang recipient kaagad yon ng kidneys. Ay, see. Ngayon na, doktora, ang apprehension ng mga nagbabalak na mag-donate ng kanilang kidney, hindi ho kaya magkaroon ng epekto ito sa kanilang kalusugan? Sa living donation, syempre,
magkakaroon tayo ng mga test. Maraming test yan. Ang sabi ko nga sa mga pasyente, alam nyo, bago maging donor, yung anak ninyo o kung sino man, medyo super executive check-up po yung ginagawa sa kanila. Hindi lang yung regular na executive check-up. Super executive to the point na hindi lamang kidney ang kailangan healthy, kundi the whole body itself, heart niya, lungs niya, lahat yun chinecheck. At wala siyang hepatitis, wala siyang iba pang viral infection. Super executive siya. Meron pang i-x-rayhin pa yung kidney, no? At saka yung kidney function sa nuclear medicine, meron tayong machine doon. Tinitignan ang kidney function ng dalawa. Pareho ba sila? At kung aalisin ba ang isa, okay pa rin maiwan yung isa. Yun, ganun yun opo. Hindi lang basta lamang heart, lungs, ganyan. So, I say it would be a super executive check-up bago namin masabi na okay, pwede niyang i-donate ang isang kidney. Ayun. So, kung magiging okay ang lahat ng test, wala naman po magiging problema, doktora, kung isang kidney lang ang mapipira. Ang pasyente namin, marami na tayong ganyan. Tama. May mga babae na rin, nagkaroon nga sila ng maraming anak, no? So, syempre, masasabi namin, pagpas na mag-healthy lifestyle lang din sila. Marami din, no, lalo na yung mga lalaki. Sabi namin, bawal ang uminom ng alak. Bakit? Hindi naman kidney ang tinatamaan ng alak eh. Diba? Atay. Tama. Maski na isang dosena ang kidney mo, kung nasira naman ang atay mo, diba? Mamamatay ka din. Tama. Dahil iba naman ang tama ng pag-iinom sa atay. Siyempre, okay, healthy living lang tayo. Ang pagsisigarilyo, tatamaan naman ang lungs mo. Diba? So, kapag ka meron ka rin tama sa lungs, mararamdaman na rin uli ng ibang parte ng katawan mo. So, yan ang pinaka-general advice natin sa kanila. Clean, healthy living pa din. Which is our advice to every Filipino. Tama po. Diba? Ngayon, doktora, marami po sa ating mga kababayan ang naging interesado sa inyong mga binanggit. Paano po kung meron po tayong mga kababayan na willing na mag-donate ng kanilang organ? Ano po ang mga proseso at paano po ito maipapatupad sa pagtungo dyan sa NKTI? Ano po ang mga requirements? Ang atin hong sinusulong ay yung kunyari magkaroon sila ng aksidente in the future, kaya meron tayong organ donor card, no? Organ donor card. If yan, naka-flash ngayon yon. In the event kunyari na ma-aksidente siya, pumapayag siya na ma-donate ang parts of his body, no? Brain dead na siya, yan. Meron sa organ donor card. Meron din po sa likod ng ating driver's license. Marami naman kung nagda-drive ngayon. Ayan, meron sa ibang bansa, nagkakaroon sila ng maybe listahan or something, ina-accept nila yung kung pwede silang mag-donate pero incognito, no? Na hindi nalalaman kung kanino sila magdo-donate. Pero wala po tayong ganyan sa Pilipinas. So, yun lamang kung kailan pwede ka mag-donate sa iyong mga kakilala, kaibigan na nangangailangan. Yun ang tinatawag natin mga living non-related donors. Okay. Ano po yung tinatawag na cadaveric donor, doktora? Yun, Romel. Yung deceased donor. Deceased donor. Brain dead sila. Oo. Hindi yung clinically dead na wala na talaga. Kailangan sila ay na-maintain siya sa respirator pa. Yung nasa comatose stage na po. Pwede po pa yun. Talagang Glasgow Coma Scale 3. Ganon ang sabi natin. Okay. Oo. Pero pwede pa i-donate yung mga organs niya. Kaya tawag lang namin brain dead kasi yung center sa brain which is regulating our respiration, mga cardiac function natin ay kaput na. It's just we are just maintaining the body sa ventilator at sa mga gamot.
Pero kung wala ho yun, clinically dead, meaning nag-stop na lahat, hindi na ho natin kinukuha yung organs nila. At baka hindi na siya gumana sa kung kanino natin, ililipat siya. Ayan, nako, napaka-interesting ng mga binanggit ni Dr. Licuepe. Doon po sa mga nagbabalak na maging donor ng inyong kidney, wag po kayong matakot. Kasi yun ang common apprehension or concern, Doktor. Baka kasi mamaya pagka ako i-donate ko yung kidney kong isa, yun namang isa ang maapektuhan. Ang kailangan lang talaga yung tamang lifestyle. Obviously, pagka kayo halimbawa naging donor ng inyong bato, dapat mas maging maingat tayo sa ating mga kinakain at maging ideal yung ating lifestyle. Tama po ba, Doktora? Tama po yun. Kaya nga sabi ko bawal manigarilyo, akala nila dahil yun sa kidney. Hindi. Kahit 1 dosena nga, kung sira naman yung other organs mo sa kapabayaan, sa pag-iinom, pagsisigarilyo, damay-damay lahat yan. Okay. Well said, Doktora. Maraming salamat. Napakarami naming naunawaan at naintindihan sa inyong mga binanggit. Anyway, Doktora, binabati nga pala kayo ni Reyna Dar, ha? Yun daw pong sumailalim sa inyong pangasiwa ng kidney transplant. Yung kanyang misis na si Chona Nadar. Ayan, magaling na. Ay, yes, Chona. Tsaka si Ray. Okay. Sige po, maraming po salamat. Maraming po salamat, Dr. Licuepe. At more power sa National Kidney Transplant Institute. Ayan. Ang oras natin, ganap ng 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Muli tayo magbabalik sa ating balita makalipas ang patalastas na ito. Balik po tayo sa ating balitaan sa inyong programang Damdaming Bayan. Ngayon pong araw ng Miyerkules, ika-22 po tayo sa buwan ng Enero. Ang inyo pong pansamantalang napapakinggan sa Himpapawid sa ngalan ni Boss Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Simbang baklaran po tayo ngayon, ha? Doon po sa mga kababayan natin na magtutungo sa mga simbahan. Huwag po natin kakalimutan ipanalangin ang ating bansa, ha? Sana makahulagpos tayo dito sa kinakaharap natin mga problema ng ating bayan. Bueno, labas muna tayo ng ating pila. Napapasukin muna natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Ikalawang tranche ng pasahod sa gobyerno. Pirmado na ng BBM. Sana all. Kamusta naman yung nasa private sector, ha? Sana naman i-consider din ang adjustment sa sweldo, lalo pati walang tigil itong pagtaas ng halaga ng mga produktong petrolyo. Magandang umaga sa magandang balita para sa mga empleyado ng gobyerno. Ihatid ang ating kasamang si Maring Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Maring Let. Good morning, Romel. Nilagdaan ni DBM Secretary Amin Pangandaman ang National Budget Circular Number 597 na nagtatakda ng guidelines, rules at regulations para sa ikalawang tranche ng salary increase para sa civilian government workers. Inisyu ang circular para sa pagpapatupad ng updated salary schedule para sa mga civilian personnel alinsunod sa Executive Order Number 64 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Agosto ng nakaraang taon. Ayon kay Pangandaman, ipatutupad ngayong Enero ang pangalawang bahagi ng taas sahod para sa mga kawani ng gobyerno bilang pagpapatuloy ng pangako ng Pangulo. Umaasa ang DBM na makadaragdag ang ikalawang bugso ng aumento sa panggastos ng mga empleyado para sa kanilang pamilya at makatutulong para mapabuti ang kanilang pamumuhay. Nakasaad sa EO number 64 na ang updated na salary schedule ay dapat ipatupad sa mga national government agencies sa 4 na tranches, kung saan ang unang tranche ay nagsimula noong Enero ng nakaraang taon, ang ikalawa ay ngayong January 2025, ang ikatlo ay sa January 2026,
at ang ika-4 at huling tranche ay magsisimula sa Enero 1 ng 2027. Ang salary increase ay para sa lahat ng civilian government personnel ng ehekutibo, legislative at judiciary, mga constitutional commission at iba pang constitutional offices, state universities and colleges at government-owned and controlled corporations na hindi sakop ng Republic Act number 10149 at EO number 150, anuman ang status ng appointment, regular man, casual o contractual, appointive o elective at sa isang full-time o part-time basis. Romel? Good news. Mapapasana all ka na lang talaga, Maring Let. Di ba? Napakaswerte ng mga empleyado ng gobyerno. Pakiulit mo nga, Maring Let, kung kailan ang effectivity ng wage adjustment sa government sector. Aba, yung second tranche ay January 1, 2025. So, ngayong buwan na ito. Aba, so retroactive yan hanggang sa katapusan. Umpisa sa katapusan, ano? Ayan. Oo, tama, Romel. Tapos, yung susunod na tranche, kailan nga uli, Maring Let? Sa susunod na taon, kasi ano ito apat na tranches, nag-umpisa na nung nakaraang taon. Ayun. Pangalawang tranche ngayon, so mayroon pang susunod na 2 taon sa 2026 at sa 2027. Ayun, ang panalangin natin sana ganyan din ang mga magiging susunod na hakbang sa pribadong sektor. Maring Let, para naman na kahit papaano ay makaagapay tayo pare-parehas, ano? Oo, pero ang direktiba ng Pangulo dyan, Romel, sa mga wage board ay kapag gawing taon-taon din yung review, lalo na kapag magtatapos yung pinakahuling adjustment. Ay, sana may makapagbulong sa presidente na pokpokin ng gusto itong mga regional wage boards na dali-dalian naman. Ha? Kasi aanuhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Ibig sabihin nakailang beses na pagsipa ng inflation ay nasa panahon pa rin ng pag-review ng taas sweldo ang iba't ibang regional wage boards. At saka ang inaangalan ng mga empleyado sa pribado parang masyadong maliit yung adjustment kapag nagtataas sila. Ay, adding insult to injury, masyado na nga maliit, masyado pa matagal. Ay, paano na tayo niyan? Pero ang paliwanag naman dyan ay kailangang balansin rin daw para sa mga kumpanya, kasi baka naman magbigay nga sila ng napakataas, marami din naman yung mawawala ng trabaho sa ating mga kababayan. Mas marami naman na magsasuffer, pati yung ekonomiya natin. Kaya for the meantime, habang hinihintay natin yung taas sa sahod sa pribadong sektor, pag-ibayuhin pa natin ang ating sipag sa trabaho tulad ng aking kumare, si Maring Let Narciso. Amen? At siguro, Romel, magawa ng paraan yung mahal na presyo ng mga bilihin kasi yun lang naman talaga yung nare-reklamo natin. Sige, maraming salamat, Maring Let Narciso. Ito sila Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, congratulations sa mga empleyado ng gobyerno. Ngayon, marami nagsasabi, ako sa simula't simula, ang sipag-sipag ko sa trabaho. Ako ay pumapasok ng eksakto sa oras. Minsan overtime pa. Bakit ganito ang aking buhay? para yatang hindi umaangat ang estado ko sa buhay. Well, talagang ganyan. Marami tayong factor na dapat i-consider. Pero ang importante, meron tayong trabaho, mahalin natin ang trabaho, at nang sa ganoon, yung trabaho, mahalin din tayo. Kasi yung iba nating mga kababayan pag naghahanap ng trabaho, napakasipag maghanap ng trabaho. Pag nabigyan na ng trabaho, ayan na. Diyan na mag-uumpisang tama rin. Wag naman sana gano'n ang ating mindset. Meron tayong 11 minutos bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Labas pa rin tayo ng ating impilan, pagbebenta ng 38 pesos kilo ng bigas sa kadiwa ng Pangulo sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City. Magpapatuloy at naroon natin kasamang si Val Gonzales. Val, good morning. Good morning, Romel. Alas 8 ngayong umaga nang magsimulang magbenta ng murang presyo ng bigas dito sa punong tanggapan ng Department of Agriculture dito sa Elliptical Road
dito sa Quezon City. Mas marami na ngayon, Romel, yung pagpipilian ng publiko dun sa klaseng bigas na pasok dun sa kanilang mga budget mula sa 38 pesos per kilo. Meron ding 43 pesos per kilo at meron ding yung 45 pesos per kilo. Sa 38 pesos, Romel, ito yung 25% broken. Ganon din yung 43 pesos. Abang yung 45 pesos na kung tawagin ay long grain, eto, papakita lang natin dun sa ating mga kababayan. Eto, kung tawagin ay long grain, Romel, eto, ayan o. 45 pesos ito. Pinong-pino, napakaputi. Oo. Ayun. Tsaka halos hindi mo makita yung broken. Buong buo itong... buong buo. Buong buo. Talagang primera klase yan. Correct. Ganon din itong... ito rin halos kapareho lang din itong 43 pesos. 43 pesos. Yan yung klase ng bigas. Ano ang pinakamura dyan? Magkano ang pinakamataas na halaga, Bal? 38 pesos. 38 pesos. Yung pinakamura. Oo. Ay, yung pinakamahal? 38 pesos. Yung pinakamahal ay 45 pesos. Magkano? 45 pesos. 45 pesos. Ano ang pagkakaiba, Bal, sa iyong obserbasyon? Ano ang pagkakaiba ng 38 pesos per kilo sa 45? Tama ba ako? Correct, oo. Ano pagkakaiba nila? Ang pagkakapareho muna. Pareho. Bagong ating. Ayun. Pareho mabango ang amoy, ha? Pareho mabango ang amoy. Akala nga ni Eric Mendoza, amoy pipig eh. Kaya gusto niyang... bumili na ng 5 kilo si Eric Mendoza. Dahil ito'y bahagi ng Rice for All program. 29 pesos kasi may targeted beneficiaries yun. Yung ibinebenta dun sa tanggapan naman ng NIA. Eto, Rice for All. Kahit sino, kahit gaano karami pa yung gusto mong... pwede ha? Pwede. Kahit isang sako, pwede kang bumili dyan? Bal, kahit isang sako? Eto, kahit isang sako. Sinanay nga, ayan, may dala ng sako. May sakong dala itong si nanay. Yun. Sinusupot na yung kanyang pinamili. May dalang sako si nanay. Nanay, saan po ba kayo galing? Saan residente po kayo? Dito po sa Palanas area D po. Palanas area D, Barangay Pastra. Barangay Pastra? Oo. Ilang kilo po ba binili niyo? 10 po. 10 kilo? Aba. Kasi wala ba mahal kasing bigat eh. Yung Val, pakitanong mo kay nanay yung 10 kilo ng bigas gaano katagal yan sa kanilang pamilya bago maubos ulit? Isang linggo lang po, sir. Isang linggo? So lumalabas 1 kilo sa isang araw, tama ba? More or less. Pagkain po. Kumakain, oo. Ano yung binili ho ninyo? Yung 38 po ba? Opo, 38 po. Kasi lang kasi 60. Mahal sa budget. Mayroong bigat. Pumunta po ako, bumili po ako. Gaano kalaking tulong sa isang tulad ninyo na nagkukonsumo ng 1 kilo na bigas sa isang araw? Gaano kalaking tulong itong programa na Rice for All program dito sa Kadiwa ng Pangulo? Sobrang laki po. Sobra po. Sobrang laking tulong po sa bigas na 30 po. Kaya dito, kahit po naghahanap talaga po ng paraan para makabili ng ganitong bigas. Dito po kami lagi po. Kasi yung iba pa na dapat ay pambili ng bigas, pwede pambili ng gulay, ano? Opo, pambili po ng ulam, yung tuyo. At least, so, ang laki, ilang agwat na ito, 38. Magkano yung bigas? 60. Ito yata yung sobra niya. Magkano yung tuyo? 10. May balot na 10. Kasi may tuyo lang. Kaya po malaki talagang tulong ito ng 38 na bigas. Sobra po. Okay. Anong pangalan po ninyo, nanay? Susan Bisita po. Si Aling Susan Besita. Besita. Si Aling Susan Betita. Baka sabihin naman ng ating mga kababayan, Romel,
puro bigas lang yung ibinebenta rito. Aray. Aba, meron pang iba pang prime commodity, ha? Sige. There's more. Papasok kami rito sa loob ng Kadita Center dito sa tanggapan ng DA. Eto, may aircon pa rito sa lugar na ito. Hindi lang natin inabutan yung maraming bilang ng mga may sasakyan, malapit lamang dito sa lugar. Kanina may mga taga-Fairview pa na pumunta rito, bumili ng mga gulay. Yung kamatis, eto, sasampulan lang kita, Romel. Etong kamatis na ito, napakamahal dun sa, ang lalaki nito itong kamatis na to. Yung presyo nito dun sa mga palengke, 120 pesos. 95 dito. Malaking tipid na rin yan. Malaking tipid na rin. Gaya ng sinasabi ni nanay, na malaking tipid sa kanila. So yun yung nagpapatuloy. At bukod pala dyan na, Romel, yung sugar, yung asukal. Asukal. Etong asukal. Eto. Pera mo itong asukal na to, kung magkanong benta. Doon sa mga palengke, nasa 80 hanggang 95 pesos ang kada kilo. Dito 60 pesos lang ang kada kilo. Ditong asukal na ito, na saan galing itong asukal na to? Saan to? SRH. Ayun, sa Sugar Regulatory Administration. Ayun. Nakikita mo, Romel, isang sako lang ito, pero nandun yung truck nandito sa loob ng tanggapan ng DA. Ilalabas lang nila pag kailangan dahil hindi naman ganun kalaki itong lugar kung saan nagbebenta ng murang mga produktong agrikultura dito sa tanggapan ng Department of Agriculture. Okay. Bukas itong kadiwa ng Pangulo dito sa tanggapan ng DA mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Okay. Mula rito sa tanggapan ng DA dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Nako, meron na pala tayong bagong malakas promo. Nasa San Juan Street, Barangay San Antonio Valley, sa siyudad ng Parañaque. Ang ating kasamang si Sherwin Alfaro. Magandang umaga, Sherwin. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin, good morning. Magandang umaga, Romel, at napakaswerte ng ating winner dahil bukod sa kanyang pagtutok sa DZRH, ngayon nagdiriwang siya ng kanyang ika-90. Aba! 98. Hindi pa ba? 78 pa lang, sir. Grabe ka naman, Sherwin, magdagdag. 78 pa lang. 78 birthday. Kaya naman natin ang happy birthday to you. Ayun, happy birthday kay nanay. To you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pansit-pansit, nanay. Pansit-pansit. Lopez. Ayun. Mami Ina Pelaes. Ayan. Dito sa Barangay San Antonio Valley 2. At siya, naptsempohan mo, siya ay nakikinig sa pamamagitan ng transistor, ha? Valley 2, Parañaque City. Ayun. San Isidro pala to. At nanay, 78? Opo, 78. Ang galing naman, ngayong araw pa ang birthday ninyo. Opo, ngayon. Tama, Sherwin. Meron siyang pa-birthday mula sa'yo. Binabati muna siya ng kanyang anak na si Atty. Amir. Atty. Amir, magandang umaga po. Okay, salamat po, anak. Salamat. At syempre, hindi lang yun. Binabati ka rin ni Deo Macalma. Nag-message sa akin sila kay Deo Macalma kaninang umaga. Nabatiin ka daw ng happy birthday. Salamat, sir. Mayor Deo, salamat ng marami. Pagpalain kayo ng Diyos. Ayun. Pero matignan mo, ang liit ng kanyang radyo. Araw-araw na. Oo nga, nakita ko nga Talagang sa transistor siya nakikinig, Sherwin, ha? Oo, nasanay siya sa transistor dahil bukod sa transistor, nanonood dito ng TV sa loob. Aba, talaga, ha? TV din. Oo, dahil lumaki sa transistor, dahil doon sa lugar nila sa Marinduque, palaging on and off ang kuryente. Kaya natuto siyang makinig sa transistor. Oo. Ang Marinduque, yan yung Christmas capital ng Pilipinas. Dahil buong taon kumukutitap ang kuryente. On and off, on and off. Yan. Hirap na
buhay dyan sa Marinduque. Walang kuryente. Ako? Pambira, ano? Nakasolar na lang po ang mga tao doon. Lahat ng tao doon umaasa na lang sa sikat ng araw. Sherwin, pakitanong mo nga. Sherwin, pakitanong mo nga kay nanay kasi yung marami pagka sumasapit sa ganyang edad, mas gusto sa probinsya na lang kaysa dito sa Metro Manila. Siya ba talagang gusto nang manatili dito sa Metro Manila o gusto pang bumalik sa kanilang lalawigan? Paminsan-minsan, sir, ay bumabalik. Kaya lang, madalas dito na kasi parang sasabihin ng mga anak ko na wala akong kasama doon. Walang pag-aalaga. Okay. Nagiging problema pa nila. Ganun po. Walang kuryente. Hindi naman siguro ganun. Hindi kita mapapanood, sir. Maraming salamat po, nanay. At sana pagpalain pa kayo at bigyan pa kayo ng mas mahabang buhay. Lampas 100 years. Salamat. Tayong lahat. Yun. Nanay, batiin mo yung mga kapitbahay dyan sa Marinduque. Binabati ko yung ex-kapitan, si Leonora Felizar. Felizar po kami. Siya kapitan ng Bibilia, si Bernardo Rico Hermoso. Binabati ko po silang lahat. Si Ma'am Noemi Reyna, head teacher po siya ng Bibilia Elementary School. Ayan. Si Lola Ina, dating teacher. Ganun po ba? Galing po ako dyan. Diyan ako nagsimulang magturo. Pero lumipat po ako rito sa Fort Estate Elementary School nung mga 15 years. Nag-retire po ako ng 2012. At binabati ko rin po yung mga co-teacher ko dyan sa Fort Estate Elementary School. Okay. Yan sa Paranaque. Paranaque po. Si Irene Abar, si Gladys Asaula, sila Marisa. Yan po yung mga kasama ko dyan. Okay. Si Bernardo. Okay. Okay, talaga, salamat kayo, birthday nyo. Naparami ang bati ninyo. Birthday ninyo, happy 78th birthday. Meron ka 1,000 pesos. Ayun. Oops, naputol. Sige, maraming salamat sa Sherwin at congratulations, nanay. And again, happy birthday. Zoom audio. Ayan. Sige, balik tayo. Go ahead, Sherwin. Oo. Eto pa, meron pang vitamin E. Dahil birthday mo ngayon, pabigay ni Deo Macalma. Ayun. At syempre, hindi ka na bibili na handa. Eto na, meron kang handa, Diesel Ace Grocery. Ayan, kompleto ha. Kompleto na yan, nanay. Yan. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Diesel Age, mas malakas. Siyempre, bagong taon, bagong lakas promo. Arts number 6, Sherwin Bata Alvaro, Diesel Age. Happy birthday muna ulit kay Lola Ina. Salamat, sir. Salamat din sa inyo at sa mga nais manalo, tumutok lang sa Diesel Age of Arts number 6, Sherwin Bata Alvaro, Diesel Age. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Marami pa tayong tatalakayin makalipas ang patalastas na ito. Oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Damdaming bayan, minus muna si Boss Deo Macalma at Sister L, Miss Elaine Apit. Pansamantala niyo pong napapakinggan sa Himpapawid, napapanood sa Himpapawid. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, para sa DZRH, una sa Pilipino, o una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Domingo Grande, sino ba kasi ang mga mambabatas na nagpasa na kahit sino pwede kumandidato? Noong araw, mga degree holder ang pwede, dapat baguhin na batas. Pasama ng pasama ang politika. Opinion niya ni Domingo Grande. Well, kasi napakasimple kasi ng pamantayan na nakapaloob sa saligang batas. Kung gusto mo na ikaw ay kumandidato, kailangan ikaw ay lehitimong mamayan ng Pilipinas, marunong magbasa at magsulat. Ayan, pwede ka ng kumandidato. Hindi naman sinabi doon sa saligang batas na obligado kang kumuha
ng masteral, obligado kang kumuha ng pagka-abogasya para ikaw ay maging kwalipikado na komandidato. At teka muna, bago natin na ipagpatuloy ang talakayan na yan, eto, nasa linya ng komunikasyon si Orlando Calando Marquez, Pangulo ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP. Obviously, ang pag-uusapan po natin ay itong halos walang pigil na pagtaas ng presyo na mga produktong petrolyo. Umpisa na pumasok itong taong 2025, hindi pa tayo nakakatikim ng kahit nakakarampot na pagbaba sa halaga ng langis. At syempre, pag pinag-usapan ang langis, definitely isa sa pangunahing umaaray ay yung sektor ng transportasyon. Magandang umaga, Calando. Welcome sa inyo palatuntunan. Good morning, Sir Romel, at good morning sa yung milyon-milyon nakikinig at nanonood. Salamat, Calando Marquez. Ang binabanggit ko nga kung pag-uusapan natin itong walang tigil na paggalaw sa halaga ng produktong petrolyo, obviously, ang isa sa pinakamatinding tinatamaan ay ang inyong sektor. Ano ba ang basa nyo rito, Calando Marquez? Ito bang mga serye ng oil price increase magpapatuloy hanggang sa katapusan ng buwang ito? O sa pagpasok ng Pebrero, kahit papaano maiibsan, Calando? Alam mo, Sir Romel, yan po, kung dabaga sa pag-aaral ay hindi na masteral, doctorate na po ang dapat natapos nito dahil the regulation law, ang batas ng pagpresyo ng mga fuel industry. So, napakasakit, Kuya Edi, dahil nga itong deregulation law, deregulation tax din ang buwis ng gobyerno. So, ibig sabihin, walang pakialam ng gobyerno kung magkanong ipapataw na presyo ng mga oil company at wala rin pakialam kung magkano naman ang ipapataw ng gobyerno na buwis sa kanila. Kaya yung latay ay nasa taong bayan. Nako, at dahil nga deregulated ang industriya ng langis sa bansa, dumidepende lang tayo kung ano sabihin ng international market. Parang taling-tali ang kamay natin. Pag sinabi ng international market, tumataas ang bentahan sa pandaigdigang pamilihan. Ayan, period. Ang endpoint, magtaas kayo dyan sa mga bansa na deregulated ang batas sa industriya ng langis. Hindi po ba, Calando? Kaya nga kung itong batas na ito ay batas, ay naging gatasan ang taong bayan. Yan ho, maliwanag po yan. Kaya nagtataka rin ako dahil halos pong kalahati ng mga oil refilling station, yung tinatawag na gasolinahan. Kung hindi pag-aari yan ng kapatid ni congressman, kamag-anak ni congressman, kapatid ni senador, kamag-anak ni senador. So yan ho, sila yung nagninegosyo. Kaya tayo ho, wala tayong magawa, kaya yung ating Pangulo, dahil nga po dinatnan niya yung batas, dahil noon tatay niya ang nakaupo, ay mayroon tayong Oil Price Stabilization Fund. Yung OPSF na tinatawag. Gobyerno. Opo. So ang binabanggit nyo, Calando, kasi itong oil deregulation law, ito ay binalangkas para magkaroon ng check and balance hindi ba? Doon sa mga oil players para hindi magkaroon ng sabuatan. Pero sa inyong pagtaya yung sa sabuatan, ang masakit dito, Sir Romel, yung sabuatan ay nakipagsabuatan ultimo yung mga manggagatas. Diba? Sorry po. Mambabatas. Opo. Kaya yan ho yung napakasakit dahil unang-una, talagang hindi naman nila i-repeal yan dahil ang nagninegosyo, sabi ko nga, ay karamihan ay mga nakaupo sa Kongreso, nakaupo sa Senado, kamag-anak sa Senado, kamag-anak sa Kongreso. So yun ho yung talagang latay ang ating dinadanas dito. So ano ang nakikitang solusyon ng grupo ng LTAP para kahit papaano maibsan ng ating pighati dahil dito sa mga serye ng oil price increase? Sir Romel, tayo naman po dahil alam natin na yung buwis na ipinataw nila ay may proyekto ng gobyerno kung saan napupunta na sinasabi nila
ay talagang sakripisyo. Kung nagsasakripisyo ang taong bayan, bakit hindi magsakripisyo rin yung gobyerno para bawasan yung buwis na napakalaki? Kasi ganito yan, ang pagkaalam ko po ay 12% expanded value added tax. Diyan ho galing sa langis yan. 12% po sa excise tax, so 24% na po yan, di ba? Yung build po na buwis po ay 14%, kaya ang ating buwis po dyan ay 38%. So, kanino ba galing yan? Sino ba yung tinatawag na gobyerno? Sila ho yung gobyerno ang tagawaldas ng pera ng taong bayan. Okay lang sana kung napupunta lahat sa project, wala hong porsentuhan, di ba? Masakit po yung sinasabi ko dahil hindi natin kayang i-justify po ito. Pero ang katotohanan po, na kung minsan nga makikita mo yung kalsada, sariwang-sariwa pa, kailan lang ginawa, igigipay mabubungkali na agad, oo. So, ito yung mga proyekto natin kay si Sir Romel. Tayo naman po ay nakikinabang sa sinasabi nila. Kaya, alam niyo ho yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, i-emphasize ko lang ho yung PhilHealth. Ang laki-laki ho ng ating contribution natin. Bakit kailangan pa namang gagaling pa sa kaban ng bayan? Meron naman tayong contribution. At ininegosyo ng PhilHealth yung ating pera. At manggagaling pa na naman sa ating buwis yung kanilang gagastusin. Nagbayad na nga tayo ng PhilHealth, di ba? Ngayon, Kalando, bukod dito sa epekto ng walang puknat na pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo, iniinda din ng inyong samahan, ng inyong hanay, yung sobrang taas naman ng presyo ng mga spare parts. Sa tingin nyo ba, Kalando, it's about time na i-consider ng LTFRB na gawing 15 pesos ang minimum na pasahe sa mga jeepney? Alam nyo, Sir Romel, masakit man sabihin ng oo, pero talagang hirap na po kami. Ang ating mga katyuperan, dahil nga yung iba nga nagkukumbinsihan na po kami na sinasabi, dumating sa akin ang balita dahil sa mga probinsya namin, ay grabe, binili mo yung ating kamatis nung araw, 30 pesos isang kilo. Ngayon magkano? 300 isang kilo, di ba? Nako. Kaya ito yung commodities natin sa Romel. Talagang grabe po itong mga durubo na mga traders natin. Diretsano sinasabi ko. Wala pong kabusugan itong traders dahil nagkukutsabahan po itong mga traders at saka yung mga sinasabi na task force, di ba? Yung mga nag-i-inspeksyon. Magkano lahat ang dahilan nito, Sir Romel? Ang pinaghihirap ng sambayanan Pilipino sa lahat ng ating problema, ang dahilan po, magkano? Yan ho ang totoo. Okay. Maraming salamat, Kalando Marquez, ang Pangulo ng Liga ng Transportasyon. Na rin po doon sa ating mga kababayan nakikinig. Talagang ho, ibinubuhos natin na sana ho, Sir Romel, itong darating na eleksyon na to, tignan natin ho kung sino talaga ang totoong tao. Sayang ho at tumatas si Manong Chavit Singson. Maraming salamat, Sir Romel. Mabuhay ka. Magandang umaga, Kalando Marquez, ang Pangulo po ng Liga ng Transportasyon at operator sa Pilipinas o LTAP. Oras natin, meron tayong 21 minutos o 22 minutos na makalipas ang alas 9 ng umaga. Meron tayong 28 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Kayo'y nanonood at nakikinig pa rin sa inyong paboritong programa, ang Damdaming Bayan. Minus muna si Lakay Boss Deo Macalma at Sister Elaine Apit. Pansamantala, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Magandang umaga, Melvin Kabato, Jing Natividad. Magandang umaga, Lakay Romel, watching from Baguio City. Naku, napakalamig sigurado dyan sa Baguio, ha? Ilang ang pasba ng temperatura ngayon?
Lakay Romy Gonzales, naglamiis dita Baguio City. Ang sabi ni Melvar Gatchalian, dapat kasi amiyandahan ng probisyon sa saligang batas sa pagkandidato. Bukod sa natural Filipino-born citizen of legal age at 1-year residency, dapat dagdagan na ang mga kandidato ay dapat maging degree holder. Yan naman ay opinion ni Melvar Gatchalian. Bueno, labas muna tayo nating pilan. Kuha muna tayo ng report mula sa ating mga masisipag na reporter. Presyo ng mantika, higit 3 buwan ng mataas. Retailers umiinda sa mahinang demanda. Ibalita mo yan, marriage number 15, Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Lakay, good morning. Pero hindi lang bigas at isda ang mahalang presyuhan, kundi maging yung mantika na madalas gamitin sa pagluluto ng ating mga kababayan. Sa panayam natin sa dealer ng mantika sa Pasay City Public Market na si Christy Navarro, Oktubre pa lamang ay umaariba na ang presyo ng palm at coconut oil at linggo-linggo 20 hanggang 40 ang itinataas. Sumipa sa 1,640 piso ang isang container na may 17 kilo ng palm oil bago bagyang bumaba sa 1,560 piso, pero mas mahal pa rin sa dating 1,400. Ang coconut oil naman 2,140 piso ang isang container mula sa 1,800 noon. Kaya yung mga retailer na problema sa tumal ng bentahan, ngayong pa isa-isang bote na lamang yung bilin ng consumers. Mula sa 80, 100 na yung 1 litro ng palm oil dito sa pamilihan, 300 ang 1 galon mula sa dating 200. 150 naman yung isa't kalahating litro mula sa 120 pesos, habang ang isang bote 40 mula sa 30 pesos. Pero ang coconut oil 45 pesos ang isang bote, 130 ang 1 litro, 190 naman yung isa't kalahating litro. Nang tanungin kung anong dahilan, sinabi ng dealer na itinulak ito ng kailangan pang angkatin na ilang materyales na ginagamit umano sa pagproseso ng mantika sa kabila ng murang presyo ng kopra sa mga pamilihan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ayan, baka akala ninyo halaga lang ng produktong petrolyo ang tumataas. Pati pala itong mantika. Kung sabagay talagang pag gumalaw ang halaga ng langis, obviously gagalaw din ang presyo ng iba pang prime commodity. Yung tinatawag na domino effect. Yan ang nangyayari in the event na nagkakaroon ng paggalaw ng halaga ng produkto ng petrolyo sa world market. Labas tayo ng Metro Manila. Alamin natin ang sitwasyon sa SBMA. Ayan, sa Olongapo City. Makibalita nga tayo sapagkat meron daw isinasagawang cleanup drive sa underwater seafront ng SBMA. Malamang ito paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga turista sa panahon ng summer or tag-init. Alam niyo naman, pagka sinabing SBMA, isa yan sa mga paboritong puntahan ng mga turista. Magandang umaga, RH number 45, Boss Ray Nadar. Good morning. Good morning, Mel. Hindi na masyadong malamig dito. Mainit na. Talaga Oo. Kasi napaligiran ng karagatan itong Subic. Kaya Subic Bay ang tawag dito. Mel. Alam mo, ngayon maliban sa pinaghandaan ng SBMA at ng Subic Municipality o City, itong Subic Bay, dahil maliban dyan sa mga turistang dadagsa ngayong summer season, pinoproblema na uli ngayon ng SBMA at ng mga hotel operators kung paano bibigyan ng mga reservation rooms itong mga local tourists. Alam mo bakit? Ang kaagaw na naman nila ngayon ay itong gagawing shoulder to shoulder 2025 balikatan exercises ng Amerikano na magsimula ngayong Marso hanggang Abril at kalagitnaan ng Mayo.
estimated nila dyan, Mel, aabot ng 25,000 personnel o troops ang darating sa Pilipinas at karamihan yan ay dito sa Subic dahil kasama dyan ang Australia at Japan. Kaya itong sinagawang paglilinis sa mga dalampasigan dito sa Subic Bay ay preparasyon yan sa sinasabi kong mga turistang dadagsa at siyempre yung mga dadaong na mga speedboat na mga baligatan exercise dahil alam mo ang problema ngayon dito sa Subic Bay yung mga fishing net na mga mangingisda, yung lambat. Yung lambat. Yung mga nakawala, yung bang palutang-lutang dito sa loob ng SBMA. Delikado ito sa makina ng mga barko. Kaya sa ngayon ay nagsagawa ng clean-up drive, hindi lamang sa dalampasigan, pati sa ilalim ng dagat o karagatan ng SBMA. At yan ay pinangunahan nitong mga divers ng Olongapo, Zambales Divers Association. At alam mo ba, Mel, kung ano man nakuha nila karamihan? Ano ba yung mga karamihan sa nakuha nila sa ilalim ng karagatan? Yung mga fishing net ng mga isla, yung lambat. Kaya yun ang napakadelikadong sinabi nila na kinakailangang malinis na ito dahil nga maliban dito sa mga magsasagawa ng balikatan exercises, delikado rin ito sa mga boat na lumalaot dito sa SBMA dahil nga yung net kapag nakain ng blade ng bangka ng speedboat ay talagang mapaparalyze yan at hindi na makakatakbo rin. Ito ngayon ang sinisikap nila na unahing linisin at hindi lamang dalampasigan ang kanilang nililinis kundi pati yung ilalim ng dagat, yung sinasabi ng seabed ay kanilang sinisikap na makuha yung mga fishing net na naligaw at na naanod-anod na dito sa karagatan ng SBMA. Kaya napakarami nila, Mel, at kilo-kilo ang kanilang ginagawa rito sapagkat nagkaroon sila ng segregation ay mga plastic bottles, mga plastic at ito'y kanilang dinodonate naman dito sa Ecology Department ng SBMA sa pagkatang ito ay pwede namang pakinabangan o mabebenta yung mga plastic bottle, Mel. Hanggang kailan magtatagal yung cleanup drive na yan, Kuyang Reynadar? Actually, nag-umpisa ito kahapon, magtatapos sila today, ngayong araw na ito. Kasi sabi nila, halos nasuyod na nila itong Subic Bay. Kasi ito, maliit lang itong Subic Bay, parang palangga na ito, Mel, na mayroon lang opening doon sa open sea. Pero ang dahilan dito, kung bakit may mga fishing net na naliligaw, sapagkat maliban dito sa SBMA na sabihin natin walang fisherman, walang mangingisda rito. Pero yung sa kalapit lugar na nasa loob ng cove, katulad ng Tawag, marami po mga fisherman na pandyan, mga nakatira at yan sila naninirahan. At alam naman natin ang hanap buhay nila ay pangingisda. Kaya isa yan sa kanilang gamit yung lambat. Minsan kasi pag sira na, hindi natin masabi kung bakit naanod at hindi na ilalagay sa basuran. Kaya ito yung problema ngayon dito sa SBMA, Mel. So ngayong patapos na yung cleanup drive na yan, Boss Reynadar, makakasiguro yung mga bibisitan turista talagang sobrang linis na ng SBMA. Malinis naman talaga yung SBMA, Mel. Pero alam mo, mga kababayan natin talaga hindi naman talaga natututo. Alam mo, ang SBMA, pag pumunta ka rito, ay tad po ito ng mga trash can, yung mga pasurang malalaki, na mayroong 5 hilera. Siguro in every 200 meters may lalagyan ng basura. Hindi lang talaga ugali ng Pinoy na dadalhin yung basura roon. Kaya yung mga nagpipiknik-piknik sa tabing dagat, yung nanood ng patanawin dito sa paligid, sa halip na diretso yung basura doon sa mga trash can, pinapabayaan natin magkalat-kalat sa paligid. Kaya hindi naman pwedeng pabayaan ng SBMA. Yung number 1 nilang palisya rito ay kailangang ma-maintain yung kalinisan ng Subic Bay Metropolitan Authority. So karaniwang pala ang problema yung talagang iba nating kababayan na walang habas sa pagtatapon ng basura, sapagkat kung ang liderato ng SBMA ang tatanungin, lahat ng tinatawag na precautionary measures ay nandyan na para mapanatiling malinis ang karagatan ng Olongapo City. Ito nga, pati mga signages na huwag itapon ang basura kung saan-saan, itapon sa tamang tapunan. Marami yan. Simple-simple lang yan. Oo. Ewan ko ba kung may tamad pang dalhin doon, samantalang yung basura naman, malalaki, parang drum ka lalaki. Ilagay mo lang dyan, pipick upin ng mga basurero ng SBMA yan, hindi na sana pangit lang.
itong dalampasigan ng SBMA. Pero pangkaraniwang nangyari po yan, Mel. Kaya ang ginagawa ng pagkuna ng SBMA, yearly po sila nagagawa ng claim at drive. Kaya kakaiba lang ito ngayon dahil pati yung ilalim ng kaplatan ay nililinis po sa pamamagitan nito mga volunteer ng Olongapo Zambales Divers Association, at yun nga nakuha nila, marami po mga lambat ang kanilang nakuha nilalim sa karagatan nitong SBMA, Mel. Okay, maraming salamat, Boss Ray Nadar. Yan ang ating report mula sa SBMA, RH45. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boss Ray Nadar. Bakit nga ganun tayo mga Pilipino, ano? Yung simpleng pagtatapon lang ng basura sa tamang lalagyan, hindi natin magawa. Pero pagka nasa ibang bansa tayo, nako, sunod tayo ng sunod. Oras natin, meron tayong 21 minutos bago sumapit ang alas 10 ng umaga. 13 petisyon ng mga na-disqualify na kandidato ng COMELEC. Ito yung binabanggit natin kanina, ha. Hindi pa nare-resolba ng Korte Suprema. So merong posibilidad na sila ay pagkalooban din ng PRO. Tama? Boy Gonzales sa detalye. Boy! Nasa 13 pang petisyon ng kandidato na umili ng TRO o Temporary Restraining Order kaugnay sa 2025 election ang hindi pa nare-resolba ng Supreme Court. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, mula October 9, 2024 hanggang sa kasalukuyan, 25 petisyon mula sa mga diniskwalipika at dineklarang reasons candidate ng COMELEC ang umihiling ng TRO sa Supreme Court. 12 anya sa mga ito ang nalutas na kung saan binagbigyan ng hirit na TRO at ipinasasama sa balota ang kanilang pangalan, habang ang 13 ay nakabinbin pa. 2 sa TRO inisyu ng Supreme Court kahapon. Martes ang usap pinaburan ng mga petisyon na Francis Leo Marcos laban sa pagdideklara sa kanya ng reasons candidate sa pagkasenador, at si Noel Rosal naman laban sa pagkansela sa COC nito sa pagka-gobernador naman ng Albay. Sinabi ni Atty. Ting na kinokonsidera ng mga maestrado ang pagsimula ng ballot printing, pero ang ilan sa mga petisyon ay December 2024 lamang inayayin, habang ang iba ay ngayon lamang Enero. Kaya kinakailangan din nila ng panahon para ma-resolve ito lahat at wala itong maibigay na timeline. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy! Wala na si Boy Gonzales. Tatanungin ko sana doon sa 13 na nakapending ang kanilang disqualification, ilan sa kanila ang kumakandidato sa national level? Ayun po ang kumakandidato bilang senador. Kasi once yan ay pinagbigyan ng Korte Suprema sa kanyang apila, magpapalabas ng PRO. At kapag nagpalabas ng PRO, walang ibang magiging option ang COMELEC kundi magsagawa muli ng reprinting. Ayan. So papaano na yan? Sayang ang ginastos natin sa mga balota na nauna ng na-imprenta ng COMELEC. Parusang kamatayan sa mga taga-gobyerno na nahatulan ng sandigang bayan ng plunder o pandarambong at malversation of public funds sinusulong sa Kamara. Hindi kaya maubos ng mga taga-gobyerno. Milky Rigunan, Manang Milky, magandang umaga. Manang Milky. Magandang umaga, Romel at Sister L. Papatawan ng parusang kamatayan sa pamagitan ng firing squad ang mga opisyal ng pamahalaan na mahatulan ng Sandigan Bayan sa mga kasong graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Nakapaloob ito sa House Bill 11211 o Death Penalty for Corruption Act ni Zamboanga City 1st District Representative Kaimer Adan Olaso. Kapag naisabatas, nasa bill ni Olaso, nasaklaw ng parusa ang lahat ng mga public
officials, mula sa Pangulo ng Bansa hanggang sa mga opisyal ng barangay. Hindi rin ligtas sa parusang firing squad ng iba pang mga nasa executive, legislative at executive branch ng gobyerno, constitutional commissions, GOCCs, pati mga opisyal ng AFP at PNP. Ang kay Olaso, titiyakin na merong safeguards sa bill para hindi maabuso, pagtiyak sa due process at ang hatol ay maaaring iakyat sa Korte Suprema para ma-review at papayagan ng mga akusado na gamitin ang lahat ng legal remedies. Paliwanag ni Olaso, ang korupsyon ay nanatiling isa sa pinakamatinding banta sa social, economic at political development ng Pilipinas. Sa kabilaan niya ng maraming mga batas, nagpapatuloy pa rin ang mga katiwalian, maling paggamit ng pondo at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Kung may sasabatas ang panukala, malakas na mensahe ito ng Kongreso sa pagpapahalaga sa accountability at hindi pagkonsinti sa katiwalian. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky. Yes, Romel. Manang Milky, in other words, in other words, pinababalik ni Congressman yung parusang kamatayan para sa mga kasong plunder. Totoo yan. Maganda yung bill. Maganda pero yung bill. Mahabang proseso ito. Unang-una, pag sinabi niyang ibabalik yung parusang kamatayan through firing squad, yun ang gusto niya execution eh. So, ibig sabihin, aamyandahan yung konstitusyon. Diba? Tama. Pangalawa, pagdating sa Sandigan Bayan, ako napakatagal nung kumbaga ay hatol nila. Diba maraming makino-cover si Val Gonzales sa Sandigan Bayan, na halos yung ibang hinatulan o kaya inakusahan ng corruption ay namatay na sa kalalabas yung resulta ng hatol ng Sandigan Bayan. So, nung binabasa ko tong bill na to, nakita ko ang pinaka-problema dito yung Sandigan Bayan pa lamang. Kasi doon, kumbaga ay napakatagal nung pagdinig proseso at ang tagal nung paghatol. For example na lamang, former Senate President at now Chief Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, na hanggang ngayon, diba, pinapapunta pa rin, umaapela pa rin at wala pang hatol ang Sandigan Bayan. So maganda yung maganda yung objective ng bill pero mahabang proseso. At siguradong maraming tututol. Pagdating sa Kamara. Yung iba nga Manang Milky yung iba nga nahatulan ng guilty ng Sandigan Bayan kumandidato, nanalo pa. Bakit? Kasi nakaapila hanggang sa Korte Suprema. Oo. Ang katwiran nila, kaya sasabihin ng kalaban, yung halimbawa, pagdating dun sa sa kampanya, di ba, sasabihin ng kalaban, ayun, may kasong plunder yan. Ang sagot naman niya, wala pa namang hatol So, pwede pa siyang kumandidato. Yun ang answer. Ang tingin ko dito, ang pinaka-problema dito yung Sandigan Bayan. Bakit nga ba hindi maipasa yung mga ganyang batas? Siguro pagka i-consider dyan, Manang Milky, ako naniniwala halimbawa bigyan ng konsiderasyon niya yung pagpapataw ng death penalty sa mga kasong may kinalaman sa pandarambong o plunder. Kahit pa paano maraming matatakot Hindi ba? Patatakot. Ang lupit, firing squad. Tapos, gusto niya. firing at the same squad time, pa. Wala rin sigurong hearing na gagawin ng Kamara at Senado tungkol sa mga issue ng graft and corruption. Kasi pag once ikaw ay nahatulan na ng Sandigan Bayan, pero sa lang final decision sa kaso, automatic na plunder, malversation of public funds, ay definitely ipapataw na dito yung parusang firing squad. Ang sabi nga Duralex said Lex, the law may be harsh, but that is the law. Hindi ba? Malupit ang batas. Malupit ang batas, pero yan ang batas. Ang problema, ang batas sa Pilipinas ay butas-butas. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Magandang umaga, Romel. Si Milky Regunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Samantala, dako naman tayo sa Senado. Total deployment ban ng mga domestic workers sa Kuwait dapat ibalik ayon sa isang senador. Alamin natin kung sinong senador ito sa pamamagitan ng report mula kay RH number 28, Paring Raymond Dadpaas. Paring Raymond, magandang umaga.
Maganda pa, umaga pa rin Romel, nabuhay muli ang rekomendasyon na dapat ay magkaroon ng total deployment ban sa mga domestic workers sa bansang Kuwait. Ito ay nagmula kay Senador Rafi Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers. Kasunod dito pa rin Romel ng pagkamatay ng dalawa nating kababayan kamakailan lang na sina Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado sa nasabing bansa. Sa report ni Senator Tulfo, sa 150 average daw na araw-araw na reklamong kanyang tinatanggap mula sa mga OFWs na inabuso at hindi binayaran ng sweldo, ay number 1 sa listahan ang bansang Kuwait. Wala daw problema sa ating mga OFWs dahil talaga namang handa ang mga itong magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit ang problema ay ang mga domestic health o ang mga dayuhang mga employers na sila yung mapang-abuso. Sabi ni Tulfo, kung manatili itong ganitong klase ng sistema, ay animoy ipinakakain natin yung ating mga OFWs sa mga leon. Giit ni Tulfo, dapat ay makipagkasundo ang ating pamahalaan sa gobyerno ng Kuwait na mayroong mga maigpit na panuntunan na dapat na kanilang aprobahan bago mabigyan ng employer ng isang domestic worker mula sa Pilipinas. Ito yung pagsasagawa ng neuropsychiatric exam, maliban pa sa pagsusumiti ng police clearance at may katunayan na mayroong financial capability na mabayaran yung sweldo ng kanilang empleyado. Inirekomenda din ni Tulfo ang pagsasagawa ng Department of Migrant Workers ng spot inspection doon sa mga employers bago sila magkaroon ng kababayan nating domestic worker. Sabi ni Secretary Hans Leo Kakdak, Singapore pa lamang ang pinapayagan na magkaroon ng spot inspection pero sisikapin nila na gawin din ito sa ibang bansa. Kasunod ng rekomendasyon, mahigpit na nilang pinag-aaralan yung kailangan na magkaroon ng deployment ban sa bansang Kuwait dahil sa ngayon ang pinaiiral doon ay yung deferment policy. Ibig sabihin, walang first-time domestic worker na pupunta sa Kuwait. Ang mga pinapayagan lamang ay yung mga dati nang nagtrabaho sa nasabing bansa. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat paring Raymond Dadpaas. Magandang umaga, Valentino Poncia. Sandigan Bayan muna ang ikaw naman, bakit yung Sandigan Bayan ay ipapiring squad mo? Yung mukha nung isang kongresista, yung mga opisyal ng gobyerno na napatawan o dapat na hatulang guilty sa kasong plunder, yun ang gusto niyang mapatawan ng parusang kamatayan sa pamagitan ng firing squad. Magandang umaga, Jody Zay. Happy birthday daw kay Congressman Paduano. Happy birthday, Congressman Paduano. Kung sa bagay halimbawa lang, maging batas nga yung panukala na yon na patawan ng parusang kamatayan sa pamagitan ng firing squad. Ang mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang guilty sa kasong pandarambong. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Ako sa tingin ko, obviously marami ang matatakot Marami ang mag-iisip ng napakaraming beses bago magnakaw. Kasi biruin mo, pag ikaw ay napatunayang guilty, ipaparada ka sa plaza, doon ka doon ka pagbabarilin. Hindi ba sino ba naman ang hindi matatakot? Pero na lang kung talagang makapal makapal ang mukha mo at matindi talaga ang hiya mo, baliwala sa iyo yung ganyang parusang kamatayan. Kasi ang purpose mo, magnakaw. Oras natin! Meron tayong 8 minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Muli tayo magbabalik sa ating talakayang balita makalipas ang patalastas na ito. RH number 1. Meron lamang tayong 2 minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Magandang umaga kay Bulacan na Governor Daniel Fernando. Good morning, Governor Fernando. At kay Ma'am Penny Ramirez
Bautista ng Damayang Pilipino Party List. Magandang umaga po. Ang pagbati ay mula kay Mar Urbano. Magandang umaga din kay Congressman Salvador Caador Pleito ng ika-6 na distrito ng Bulacan. Na binubuo ng bayan ng Angat, bayan ng Norsagaray at bayan ng Santa Maria. Ang sabi ni Valentino Poncia, wag na wag sa Luneta i-firing squad dahil para sa mga matitino lang ang Luneta. Yung mga mapaparusahan ay dapat i-firing squad. Grabe naman, sa tapat ng kanilang bahay. Magandang umaga, Valentino Poncia, ha? At magandang umaga din, magandang umaga din sa aking classmate sa Lacandula High School dyan sa Gagalangin, Tondo, Maynila, sa bagong talagang jail warden ng Muntinlupa City Jail Male Dormitory, Superintendent Romel G. Castro. Magandang umaga sa iyo, sir, at mabuhay ka. Keep up the good work. Merong nag-send ng komento rito. Ang sabi niya, bakit ngayon lang daw naisip nung congressman na imungkahi ang pagpapataw ng parusang kamatayan through firing squad sa mga mapapatunayang guilty sa kasong pandarambong. Oo nga naman, dapat noon pa, di ba? Nasa ganoon marami sana ang na-firing squad. Marami sana ang napupo ng kanilang leksyon. Kasama na dyan yung isang nananalo pa. Ha? Yoko. Sino ba yung mga sa bagay, marami-rami rin ang nakasuhan ng plunder o pandarambong, hindi ba? Pero napakasuswerte nung iba. Biruin mo nakasuhan na ng plunder, kumandidato, nanalo pa at makakatapos pa ng kanilang termino. Yan ang mapait na katotohanan na nangyayari sa mahal nating bansang Pilipinas. Kung sino yung mga makakati ang kamay, yung paang nagwawagi sa larangan ng politika. 1 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga at yan ang kabuuan natin palatuntunang Damdaming Bayan. Ngayon pong araw ng Miyerkules, ika-22 po tayo sa buwan ng Enero. Sa ngalan po nila kay Boss Deo Macalma at Sister L. Elaine Apita, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. At susunod na ang programa ni Miss May Binauan. Oras natin sa udyat, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong